manonood. Hapon mga kasambahay at sa mga kapwa natin rider sa buong mundo. Narito kami ngayon upang ihatid sa inyo ang mahalagang impormasyong dapat matutunan ng bawat motorcycle rider. At ngayong araw, punong-puno tayo ng mga informasyon na tiyak na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sa kalsada. At kung kayo handa na, sama-sama tayo dito sa Arangkada Na! Rated G, mga palamig. Nay! Ano ba? Hindi ka na. Nag-lock eh. Ay, matanggal. Naku, kailangan na natin palitan yan. Hala, mahal na mahal ko yung helmet kong to eh. Kaya upang maintindihan natin ang kahalagahan ng isang helmet para sa isang rider, back to basic tayo. Malaman natin kung ano ang importansya ng isang helmet sa rider's tips. Magandang hapon mga kasambahay. Ako po si Martin Cruz at kasama ko ngayon ang aking kapartner na si Sir Eddie Basibas. Ngayon po, atin pong ibabahagi sa inyo kung ano po ba ang kahalagahan ng helmet. Bali ito ang ating helmet, ito ay ginagamit natin sa araw-araw na pagmamaneho. Kung mapapansin nyo, maraming klaseng helmet ang ating ginagamit. Pero para saan ba talaga ang helmet? Ang helmet po ay ginagamit po ito upang magbigay proteksyon para sa atin sa pagmumotor. Ito ay bilang proteksyon para sa ating ulo, para sa anumang aksidenteng mangyayari sa atin. Tsaka marami din tayong klase yun. So, ganyan ang sinabi niya, mayroon tayong half face na tinatawag, may full face, may ito pang karera kung gusto nyo, kung nangangarera kayo, tsaka meron kayong pang motard, iba-ibang klase. Araw-araw natin ginagamit, nasa trabaho tayo, kaya malaking bagay, may helmet tayo siguro. Di ba nga, sabi mo nga, ito yung proteksyon para sa ating mga mata rin, para sa ating ulo, at para mas maganda ang ating pagmamaneho. Outer shield, ventilation, here, visor, tapos yung strap, chin strap, comfort liner, impact absorbing liner. Then, wala kang butas po sa loob yung ventilation natin. Kasi kung hindi siya butas, wala rin. Wala siyang epekto sa ventilation natin. So, yun. Tapos, lifespan ng helmet, 5 years. So, pagdating ng 5 years, pwede na po siya natin palitan. Kahit hindi pa siya sira, so need na po natin siya palitan kasi, kumbaga sa may expiration din siya. Nabagsak siya within 4 feet, pwede na natin siyang palitan. Hindi na po siya advisable na gamitin ulit natin. Mga kasambahay, ugaliin po natin magsuot po ng helmet. Ito po ay para po sa ating buhay. Hindi po ito ay para forma lang na isusutin natin sa siko o susutin lang natin na ipapatong lang natin sa ating ulo. Kundi po ito ay isang proteksyon
na ito po ay magliligtas ng inyong buhay. Mga kasambahay, abangan nyo po sa susunod na linggo. Mas lalo pa po natin bibigyan pansin kung ano ba talagang helmet. Tatalakayin po natin ang iba't ibang klaseng helmet para po sa inyong pang-araw-araw na pagsasakay. Abangan nyo po sa susunod na linggo. Dito lang sa Riders Tips! Walang helmet? Marami talaga sa atin, di nila alam yung tamang paggamit ng helmet eh. Lagi na lang nakikita mo nasa siko. Diba? At dahil pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa helmet, para ipakalam sa inyo, sa mga rider, ang good habits at bad habits sa mga rider dito sa Thumbs Up! Dami talagang pasaway ng mga riders ngayon. Luruin mo si helmet na lang. Hindi ka maisuot na maayos. Marami nga akong nakikita dyan eh. Minsan kasi yung dala-dala nga yung isang helmet pero nakalagay lang sa siko. Ang iba nga, mayroon din akong napansin, nakaganito lang Ginagawa sombrero. Kades, ano bang kalaga ng isang helmet? Bakit na kailangan talaga natin sinusuot ito? Pero itong helmet, hindi mo sa inyato talaga para isuot sa ulo. Hindi para ilagay natin sa siko. Kasi once na sinuot mo to, ito yung protection ng ulo mo eh. Sa buhay mo, pag na-disgrasya ka, wala, ano mangyari sa'yo? Bago ang ulo mo. Instead na minor injury ka lang, baka singkis ka ng abot. Yung tinatawag natin sa rangkada na hands down. Dito sa rangkada, yan ang thumbs up. Magandang hapon mga kasambahay. Ako si Ivan Ison, kilala bilang Papa Ivan. At ako naman si Evelyn Ison, kilala bilang Mama Pong. Andito tayo sa segment ng arangkada na kung tawagin ay Try mo to! kasi natin na basta na lang sila bumibili ng kung anong gusto nilang motor. Hindi nila alam kung ano ang dapat at nababagay para sa kanila. Totoo yan, kasi katulad nung minsan, di ba? Minsan malaking mama, tapos ang motor niya kaliit. Oo nga. Paano? Hindi bagay. Yeah. Yung iba naman, scooter nilalagyan ng sidecar para ipang negosyo. Hindi naman pwede, di ba? Ano ba mga motor ang dapat sa personal na gamit lang? Ano bang motor na dapat nating bilhin para sa negosyo? Yan, tama. Anong klaseng scooters ba ang pwedeng mapili ng mga kasambahay natin? Ito ang natawag na standard scooter na kung saan merong floorboard na pwede kang tumapak agad. Yan, tatapak mo yung paa mo. Pangalawa, ito ay automatic na. So, ibig sabihin, bilang mga nagsisimula na magmotor, ito ang pinakamaganda. Okay, madaling sakyan. Madaling sakyan, madaling paandarin. At ito ay pinaandar ng pulley at ng belt. Ibig sabihin, wala siyang sprocket at chain. Ito naman ang tawag dito ay hybrid scooter. Kasi mapapansin mo, although siya ay parehas nitong standard na driven by belt and pulley, pero meron siyang nakalagay sa gitna. Kasi parang siya nasa gitna siya ng scooter at ng underbone. Pero scooter siya. At meron pang isa, yung tatawag na maxi scooters. Pero ito yung mga scooter na malalaki na, yung 400cc, na pwede mong dalhin sa highway. Pang malayo ang biyahe. Yan, pang malayo. Sakyan nun. Okay, tignan natin ano naman susunod. Ang tawag dito, sa motor na to ay underbone motorcycle. Bakit underbone?
Kasi mapapansin mo, yung kanyang engine nasa ilalim nitong chassis. Yan. Kaya siya underbone. Ano naman ngayon, yung tinatawag natin ng mga business class. Ito yung mga pinagpa-tricycle. Ano? Kasi mapapansin mo na hindi siya katulad ng underbone, meron siyang chassis dito sa ilalim ng kanyang engine. Sa harap. At makita mo yung mga butas dito na kung saan pwede siyang kabitan ng sidecar. So pwede siyang pang-business. Hindi katulad nun, wala yun. Ito naman ang tawag dito, mga standard bikes na ito. Pero ito ay cruiser ang tawag dito. Cruiser. Bakit? Kasi ito yung mga pambiyahe-biyahe talaga, pang malayuan. Ibig sabihin, steady ka, sabihin, relax ka, ayan, ano? Hindi ka mahihirapan. Saan naman ito pala ito? Yan, ako, ito. Ano tawag dito, mga off-road o yung enduro type? Oo, kasi ito, kaya nga off-road siya, dahil ano, pwede mo siyang gabitin sa mga bundok o yung mga medyo malulubak. Yan, sa mga medyo maputik na ano, na daan, pwede to, kasi mataas siya. Ang tawag dito, off-road bike. Ito naman, parang big brother nito. Bakit? Kasi ito yung mga tawag na power bike. O power, ginagamit siya talaga siya sa mga ano, mga pang-trail. Yan. Yeah. Mas malaking cc to kasi ito ano, 250cc to. So ibig sabihin, mas mabilis siya kaysa dito sa isa na to. So, sana naman, mga kasambahay, makapili na po kayo ng mga motor na gusto po ninyong magamit. At sama-sama po tayo na umarangkada dito sa Try Mo To! Init! Grabe, no? Saba malamig. Tara, Baguio ako, Tagaytay. Well, speaking of Baguio and Tagaytay, bahagi ng buhay ng isang rider ang maglakbay sa iba't ibang magagandang tanawin sa ating bansa. Kaya dito, sa arangkada na, dadali namin kayo sa mga paboritong hangout ng mga rider. Kaya po sasamahan po kayo ng ating kasama, si Roel Balucanag, pagpunta sa lalawigan ng Cannon Road, sa lalawigan ng Baguio City, dito sa Motorista! Tuwing summer, ang Baguio City ang sikat na lugar para magpalamig. Kaya tinawag itong the summer capital of the Philippines. So from the Baguio road came the name of the city, which is Baguio. As pronounced by the Americans, no, on the Rufus line, it became Baguio. Ang malamig na klima dito ang nagiging isang atraksyon sa mga tao. Kaya samahan niyo kaming bisitahin ang magagandang lugar sa City of Pines. Isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Baguio City ay ang Burnham Park. Maliban sa magandang lugar na ito, tiyak mag-i-enjoy ang iyong buong pamilya at barkada. Ito ang unang pinupuntahan ng tao pagtapak nila dito sa Baguio City. Ang pangalang Burnham ay hango mula sa isang sikat na arkitektong Amerikano na si Daniel Burnham. Ang Lionshead ay makikita mo kapag ikaw ay dumaan sa Cannon Road. Ito ay may laking 40 feet. Sabi nga nila, hindi kumpleto ang trip mo sa Baguio kapag hindi ka nagpa-picture sa ulo ng leon. Hindi kumpleto ang pagiging rider mo pag hindi mo nasubukan ng twisties at bangkingan sa Cannon Road.
Northern Riders Society. Kami ay samahan ng mga individual na riders ng Baguio. Ang aming layunin ay makatulong sa aming kapwa motorista. Napakaraming magagandang tanawin dito sa aming bayan, hindi lamang sa buong Baguio kundi sa buong Cordillera. Kaya aming iniimbitahan ang lahat ng riders, Luzon, Visayas, Mindanao na pasyalan ng aming bayan. Ayan po mga kasamang riders, hindi lang tayo nakapaglibot, natuto pa tayo ng konting history dito sa Baguio City. Kaya sa susunod na episode ng Arangkada na, muli samahan nyo kami. Mula dito sa Baguio City, kasama si Cropmac, ako po si Pipi Laruel, Si Washi Bordeos. Ako pala si Red Cornudo, kasama ni Pialton at ang grupong Northern Rider Society dito sa Baguio City. Isa sa mga abangan natin mga riders tuwing Lunes, ang pagkilala sa mga grupo na tumatangkilik sa advokasya ng Arangkada. At ngayon po, kilalanin natin ang Marikina Motorcycle Riders Federation dito sa Kami Naman! Ako pala si Jim Tangunan at PRO sa Marikina Motorcycle Riders Federation. Ako nga pala si Marlon Sebuk, isa ako sa BOD sa MMRF. My name is Dennis Alexander Villoso, and I'm the Secretary General of Marikina Motorcycle Riders Federation. It started out last year. A group of riders came up with the idea of federation to protect the rights of the motorcycle riding enthusiasts of Marikina. Currently, we're something like 800 members and still growing. Initially, the objective of the group is to come up with a federation that can protect the rights of the motorcycle riding enthusiasts of Marikina, as I've stated. But as we went along, it expanded, it grew, and it came up with certain projects that is more or less beneficial to the community. Marami na po kaming project dito sa Marikina. Mayroon kaming project ngayon, itong tinatawag na tree planting. Katuwang po namin ang lungsod ng Marikina. Ito po yung aming chief of police na si Sir Kalinuga. Ay tumutulong po rin po kami sa kapulisan ng tinatawag na lahat bantay lahat. Kami po ay tumutulong sa kapulisan sa gabi na nanggagalugad sa mga depressed area. Ang future plans po namin, by March or April, maglulansad po kami ng balik eskwela. Ito po yung bawat isa sa amin, pwede magdala ng notebook or lapis, kung ano po yung mga kailangan ng mga bata. Para at least yung kalugar po kami na medyo hindi po kaya, at least mabigyan po namin sila ng tulong. Magkakaroon kami ng safety riding para sa mga nagmamotorsiklo. Yung Red Cross training po, mga 1 point pa lang po yung nagagawa namin sa Red Cross. Kailangan po, diretso po namin ngayong January para maging certified po kami, Red Cross volunteer. Sa mga katulad po namin mananakay, inaanyayahan po namin kayo sa aming organisasyon, federation po. Dito, total bonding, parang pamilya po kami dito. Kami nasa pagtulong po kami, pag-rescue, sa kalamidad. Kaya sana po, masama po namin kayo sa aming grupo. Maraming salamat po. Kasambahay, bahagi pa rin ng paglilingkod bayan ng Arangkada na ay ang magkaroon tayo tuwing Lunes na makapanayam natin ng isang personalidad o kilalang personalidad upang talakayin ng iba't ibang usapin regarding sa motorcycle industry. Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga issue na pinag-uusapan ng mga kapwa natin riders, katulad ng anti-back ride at ang loud pipe. At ito pong magbigay ng kaalaman sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na to. Kasama po natin ang chairman ng Motorcycle Rights Organization, si Chairman Jobert Bolanos. Good afternoon, Rod. Good afternoon, Jobert. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Siguro, it's better kung pag-usapan muna natin siyempre yung mga kasangga ng Arangkada, ang Motorcycle Rights Organization.
siguro para maintindihan din at nalaman ng ating mga kapwa nagmamotorsiklo, ano ba ang Motorcycle Rights Organization? Well, ang Motorcycle Rights Organization ay binuo ng kapwa natin riders na nagkaroon ng saloobin sa mga ginagawang batas. Nagsimula ito noong 2008. Meron tayong mga bagong legislation na binigay sa atin ng gobyerno na siyang kinwestiyon ng mga riders. Marami tayong naging problema talaga. Maraming naging problema ng mga time na yun. So, nabuo ang Motorcycle Rights Organization in aid of legislation. Bali, ang hangarin namin para malinawan dun sa mga batas na ginagawa ng gobyerno. And then later on, habang tumatagal, dahil sunod-sunod na ang pagdami ng batas na ginagawa para sa pagmumotorsiklo, naging mas aktibo ang Motorcycle Rights Organization sa pagtugon sa mga katanungan, sa paglilinaw, at pagbibigay ng suwestyon sa lahat ng issues na nilalabas nila. Pag-usapan muna natin yung anti-backride. Paano nga pala nagkaroon ng ganitong klaseng issue? Bakit pinakialaman pa nila yung, naman, motorcycle is designed for two. So, we are allowed na magkaroon tayo ng backride. So, bakit kailangan lagyan nila ng ganitong klase? Well, the main purpose kasi ng gobyerno natin, kaya nila naisip ang anti-backride, is to curb the problem of criminality. So, nandun nakafocus lahat because of riding about yan, no, sir? Pero, ang question dito na nilalabas natin, di ba dapat we are innocent until proven guilty? Yes. At dahil itong pagmotorsiklo ay parte na ng buhay natin, pati ang mga inosente na hindi naman parte ng mga gawaing kriminal, nadadamay o napaparusahan. Exactly. So, ang isa sa mga ginawa ng MRO dito, hinarap namin ang mga batas na yan at nag-file kami ng complaint, nag-file kami ng petition against yung pag-push nila ng batas na to sa Mandaluyong particularly. Pero parang naalala ko dito, first na nagkasama tayo ng laban dito is sa Manila, di ba? Ang unang-una nito is Manila. Pero sa Manila, nadaan natin sa magandang pakiusapan. At nalinawan naman ang gobyerno ng Manila. In fact, hindi lang Manila, kundi andyan din ang Muntinlupa, andyan din ang Marikina, maraming mga bayan. Pero itong mga bayan na napuntahan natin ng una, sila may bukas na loob at nakikinig sila. Kaso dito sa Mandaluyong, talagang itinulak ng ating butihing mayor ng Mandaluyong na ipagbawal ang angkas na lalaki, hindi naman babae. Kaya ikaw pwede kang umangkas. Safe ka. Pero ang mga lalaki, bawal iangkas. Kung hindi mo anak o ama. Kaya nga talaga dapat, sir, kapag gumagawa ng mga ordinances itong ating local government, we should have consult our public, di ba? Exactly. Kailangan meron laging public consultation para at least uniform, lahat ng batas bago ipatupad, kailangan para sa lahat, sabi nga, di ba? Actually, yun ang maganda sa sitwasyon natin ngayon. Marami na tayong mga nagiging kaibigang local government. And hopefully, umabot tayo sa national level, but we have to continue with what we are doing, as your group and our group, and with the other groups, dapat sama-sama nating harapin ang mga issue na to. Hindi sa pamamaraan ng pagreklamo lamang, pagproprotesta. Andyan yung maayos na dialogo. Ano na po ba ang status ng no backride policy dun sa Mandaluyong? Currently, ang ating status ongoing ang ating case filed against the ordinance. We are not against their intent na bawasan ang krimen. Pero we are against the system that they use para tanggalin ang kriminalidad. Kasi hindi mo naman pwede patawan ng parusa ang mga inosente sa pagkakamali ng ilan lamang. So currently, ongoing ang case natin. We are waiting for the courts to start the hearings. But as far as yung ating human rights is concerned, malakas ang pinaglalaban natin. Pag-usapan naman natin, sir, yung loud fight. So, siguro, dito medyo, medyo nakakalaban natin ng konti yung kapwa natin. Actually, di ba, nahihirapan tayo dito. Anong masasabi mo dito, sir? It's a very critical issue, dahil hati ang community natin. Kasi meron tayo dyan mga kaibigan na gusto nila talaga yung the best for their motorcycle. Ang gusto naman na iba, ikatahimikan. Ang stand ng MRO is
ang karapatan natin humihinto kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. Oh. Okay? So kung karapatan natin bumili ng mga pyesa para sa motor natin na may cause a little bit of noise, karapatan din ng mga kasama natin o mga kapitbahay natin o yung mga tahanan na nadadaanan natin ng konting katahimikan sa kanilang kapaligiran. Same as true with yung sinasabi nga rin natin sa arangkada rin na yung di masama na magkaroon ng konting ingay basta nasa level o kung ano talaga ang nakasaad sa batas. Right now, that's one of the problems, ano? Kasi sa batas natin, hindi malinaw talaga ang tamang proseso ng pagsusukat, paano ito sinusukat, walang malinaw dito eh. So yun ang pinupush natin, on that aspect yan ang pinupush natin, na sana magkaroon tayo ng isang unified process sa pagsusukat ng ingay. Katulad Ano ng talaga Clean Air yung Act. standard? Yes, katulad ng Clean Air Act, di ba? Ang Clean Air Act may standard, meron silang process ng pagsukat, at doon malalaman kung nagbabiolate ka. No, pero sa MDRR, nakalagay naman is 115 decibels. Sa Clean Air Act is 90 or 95, 90 ata, no? Sa Clean Air Act, there's no talk of any sound limit. It's only about emission on terms of air, okay? Pero pagdating sa sound, meron tayo sa environmental. Pero that is for industrial facilities na constant ang sound, stationary ang sound. Hindi tulad ng mga sasakyan natin na dumadaan lang naman yan eh. Pagka dumaan, wala na. Pero still, there has to be means to measure the right standard. Yan nangyayari ho kasi ngayon. Although meron tayong national level, ang nangyayari, ang mga LGU, kanya-kanya silang level. Merong 90 dito, merong 85 doon, merong 100 doon. At yung process nila ng pagsusukat, iba-iba eh. Merong pinagbabasihan lang yung itsura ng tambucho, meron sa tenga lang. So there has to be objectivity para mawala sa objectivity. Correct me if I'm wrong, pero I guess kaya nagkakaroon ng mga ordinansang mga wala sa lugar dahil din sa mga batas natin na kumbaga dapat yun ang pagbabasihan nila, yung national law, tama ba? Correct. So kaya nagkakaroon sila ng kaguluhan kung paano nila gagawin ng isang ordinansa, kung paano nila i-draft yung isang ordinansa dahil sa isang national law na hindi maayos at hindi malinaw. That's the problem with the local government code. Ano? Binigyan kasi ng powers ang local government code ang isang LGU to create their own. So dapat yan maging unified. Hence the reason why MRO is pushing for the unified motorcycle law. Okay. Ayan. So, very informative na makausap at makapanayam ang isang Jobert Bulano. And sa ating mga televiewers, sana meron tayong napulot na aral sa mga binigkas at mga sinabi ni Sir Jobert. And Sir Jobert, maraming salamat. Thank you rin. So, siguro, magkakaroon pa ito ng mga part 2, part 3 dahil sa kulang talaga ang usapin. Siguro, final words, Mr. Jobert, at pasalamat nga pala sa mga... Salamat sa inyo, salamat sa UNTV at sana patuloy niyong suportahan ang advokasya ng mga samahan na sumusulong sa pagtulak ng responsible riding sa buong bansa. Magbabalik ang Arangkada. hanggang dyan po mga kasangbahay. Muli po tayo magsama-sama next week para sa mas marami pang impormasyong pang rider. At mapapanood niyo pa rin po kami till next Monday dito lang sa UNTV, your public service channel. Para sa mas maraming kaalaman na ating matututunan na tiyak nating mapapakinabangan dito lang sa Arangkada!